Hey guys, umauntag ano guys, kain tayo ng pipino muna tayo guys kasi high blood na tayo, mataas na yung dugo ko. Yung dugo ko ngayon ay 140/80. Medyo mababa ng konti guys kasi yung nakaraan unang check up ko kasi nung nagpa-check up nga ako guys tungkol dito sa breast ko. Anong petsa ba yun? 7 ata yun, yung 8 ng January nung gabi. Nagtanggal ko sa bra ko, ang sakit ng didik ko. Ano pagkapa kong ganyan. Grabe, ang laki ng bukol guys. Tapos sobrang init niya, as in ang kirot-kirot niya. Kaya nung gabi nun, hindi talaga ako nakatulog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi sobrang sakit niya. Kumikirot siya. Tapos ang laki ng bukol. Alam mo yung bayabas guys. Ganun siya kalaki. Tapos ang sobrang tigas niya. Sobrang na-stress na talaga ako nun guys. As in 3 days ako hindi makatulog sa gabi. As in lutang ako. Anong problema ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Parang wala na ako sa sarili sa problema ko guys. Kasi as in sobrang laki niya talaga. Tapos sobrang init niya. Tapos nandito po yun si mama. Binigyan niya ako ng Blue M ba yun? Sabi niya ko daw. I-haplas ko daw para daw yun sa mga bukol-bukol. Pagpalit daw ng bukol, sabi niya ganun. Nilagyan ko naman. Medyo nag-less yung pain niya, pero yung bukol talaga, kasi sobrang tigas, hindi talaga siya nalulusaw sa ganun-ganun agad. Kaya yung ginawa ko after 1 week, kasi nga bumili pa ako ng ano ba yung MX3. Nagpabili ako sa kapatid ko kasi ganun din daw yung sa kanya dati yung namaga yung didi niya. MX3. Ang kaso lang parang wala siyang effect sa akin. Parang ganun pa rin siya. Kumikirot as in araw-araw nakirot. Lalo na pag sa gabi pag natutulog ako, ang sakit niya. Kaya yung ginawa ko, nagpa-check up na ako. Tapos nung nagpa-check up ako doon sa dyan lang sa Sabal, dito lang malapit sa amin, private. Pagkapa ng doktor, sabi niya, ang laki, sobrang tigas, parang 6, yun ba yung sinabi niya, parang ganun siya kalaki, parang sa 1 out of 10, parang nasa 6 siya, ganun ang laki, diba? Ang laki niya, kasi nasa 6, parang nasa 6 yung sukat, parang ganun, 6 cm ba yun, parang ganun siya kalaki guys. Tapos sobrang tigas. Kaya ang sabi ni doc, niresitahan niya ako ng antibiotic. 2 yun magka-partner. Ay, hilong-hilong ako pag nainom ako ng guys kasi ang taas ng dosage niya. Tapos na siya, after 1 week, meron naman akong naramdaman na parang nag-less na siya ng pain. Tapos medyo lumambot ng konti. Parang as in lumambot talaga siya ng konti, pero hindi pa nandun pa talaga yung bukol. Tapos niresetahan ulit ako ng doc ng ganun ulit. Sabi niya extend daw siya ng 1 week pa, ganun pa rin, ganun antibiotic pa rin, 2 ganun. Tapos nagparesita na rin ako para sa high blood ko guys, kasi tumaas talaga yung dugo ko lalo. Kasi nung una 140/90, pangalawang check up 150/90. Kaya sabi ko, doc, talagang magparesita na ako sa'yo ng para sa high blood, kasi ang taas na talaga ng dugo ko. Tuwing papasok ako dito sa ospital, dito sa magpa-check up, tumataas yung ko sa nervous. As in, nervous ako guys, kasi hindi ko alam kung magiging okay ba ang lahat, wala ba maging problema, ano sasabihin sa akin ng doktor. Parang ganun, iba na talaga yung naisa-isa.
Tapos naresitahan niya ako ng ano, ng ganun ulit. Ng antibiotic ulit. Tapos ngayon, pangatlong balik ko na kanina. Thank you, Lord. Thank you. Hindi ko talaga alam kung paano ako magpapasalamat, guys, sa inyo sinubasalamat siya. Lalong-lalo na kay aking mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord. Kasi dininig niyo po yung panalangin ko. Naiyak talaga. Kasi po akalain talaga na sa sobrang tigas na ng ano ko. Lumambot. Lumambot. Kasabi sa akin do kanina. Good news. Ang nawala na yung buhok. Tapos chinik pati niya yung isa kong ano. Yung isa kong breast. Sabi niya, good news talaga. Nawala na yung ano mo. Natungo na maka ano na sila. Wala nang matigas. Sabi niya, wala na yung matigas na laki ng ano, ng bayakas. Nawala na. Kasi natunaw na siya, guys. Thank you so much talaga, Lord. Sabi ko, thank you talaga, Lord. Thank you, Lord. Kasi natunaw siya sa gamot. Hindi talaga alam kung ako magpapasalamat sa Panginoon. Thank you. Naiyak talaga ako. Nasa loob ako ng ano, guys. Sa clinic. Sabi niya, okay lang yun. Pasalamat tayo sa Panginoon. At least nawala na yung ano, ganyan bukol niya. Pero niresitahan pa rin niya ako ng isa para daw yun sa ano ano yun siya. 2 weeks ko siyang iti-take. Tapos sabi niya, bumalik daw ako doon pag after mga tapos ko na yung ano, pag-take ko after 2 weeks, balik daw ako ulit doon. Kasi nga, check niya ulit yung as in clear na wala ka talaga. Thank you so much, Lord. Dininig yung panalangin ko talaga kasi sobrang stress ko na talaga araw-araw, gabi-gabi, as in hindi ko na alam yung gagawin ko sa problema ko kasi isipin mo yan sa didi tapos lumauso nga yung ganun, breast cancer, gusto ko po. Kaya thank you so much, lalong-lalo na kay Doctor. Thank you so much, Dr. Rita. As in pinapalakas niyo po lagi ang loob ko tuwing naandun ako. Talagang sabi niya, huwag mong isipin niya, huwag kang magpaka-stress. Nagtiwala ka lang, magbasa ka lang lagi kay Lord. Kayang-kaya nating labanan yung mga ganyan kung ano daw nasa isip ko. Kaya, thank you so much. Talagang, tuwang-tuwa ako. Parang, paglabas ko sa clinic ni Doc, para akong lumulutang sa tuwa na parang gusto kong tumalon-talon. Thank you, Lord. Hindi ko talaga kung nararamdaman kong sobrang saya. As in, sobrang good news talaga yung sinabi sa akin ni Doc. Yun lang, guys. Bye-bye. Gising na yung maliit ko.